Hello sa inyong lahat. Nandito ako sa agency ng iCare, Filipino agency. Tapos meron ako nakitang kababayan natin. Followers ko siya or subscribers sa YouTube. Ngayon, i-interviewin ko siya regarding sa pagpunta niya dito sa Spain. Kaya lang, ayaw niya magpakita ng face kasi nahihiya siya kasi bago pa lang daw siya. Kaya magsawa na lang muna kayo sa aking pagmumuka. Bali, nakapunta siya dito as a tourist from Pilipinas. Kaya lang yung agency na in-applyan niya ay hindi na ata available, no? Kasi nga parang nagkaroon ng misunderstanding yung mag-asawa. Kaya unfortunately, hindi ko maisasuggest na mai-refer namin kayo doon sa agency na in-applyan niya. Ngayon, mag-interview tayo ng saglit. Bali, dumating si sister. Kailan ka dumating, sis? July 2023. Ayun, July 2023 pa siya dumating. Ang tagal na. Bali, magdadalawang taon na siya dito. Anong pagdating mo ba, sister, dito ay, bali nag-apply ka as a tourist, di ba, sa Pilipinas? Magkano yung nag-gastos mo dati? 350,000. Yun ang gastos mo, lahat-lahat na yun. Pero, kailangan mo ng yung bank account. Oo, kailangan pa kasi yung mga requirements, yung bank account, saka yung yung tawag dito, yung history na sa bangko. Magkano laman dati ng bank account mo? Nasa kalahati. Wow! Kailangan ng kalahating milyon. Ngayon, kapag halimbawa, meron kayong malalaman na legit na travel agency or agency sa Pilipinas na nag-ano ng tourist, mag-apply kayo. Saan yung apply mo ng tourist? Ano yun? Ang lugar niya ng travel agency sa Angono, Rizal. Pero kung saang bansa dito sa Europe ka nag-apply ng tourist? Schengen visa. Oo, saang bansa? Basta Schengen lang yung nakalagay dun sa... Pero saan ka bansa pumunta? Sa... tawag dito? From Pilipinas, saan ka lumapag? Kasi yun yun. Riyadh, yun ang first stop mo. Then sunod. Tapos sumunod sa... sa Amsterdam ba yun? Sa Amsterdam. Ang kanyang punta ay nag-apply siya ng tourist from Pilipinas to Amsterdam. Then, after mo ng Amsterdam, ilang araw ka doon? Hindi, lang, kalahating araw lang. Bali paglapag mo lang doon, namikot lang ka lang konti. Tapos, nag-flight ka na papunta. Nag-flight na siya papunta dito sa Spain. Bakit pala Spain na napili mong puntahan? Kasi nandito yung sister-in-law ko eh. May kamag-anak siya dito. Kaya siya dito nagpunta. Tapos, pagdating mo ba dito, ay ikaw minahanap ko na kagad na trabaho? Hindi pa, wala pa. Kasi nung time na dumating ako, summer noon. So, July. Oo, unfortunately. Wala ka nakuha na extra. Nakakuha ko ng extra month of October. Imagine yun. Kaya lang, pag pupunta kayo dito, iwasan nyo ang pumunta ng July at August kasi nasa bakasyonan ang mga amo dyan. Mostly talaga September at October dyan may mga amo. October ka pa nakahanap. Bali September to October. Meron ka nakuha? Nag-extra lang ako, ninagaan ko unang-una, yung matandang babae, kalalabas lang ng galing ospital. So, yun yung inalagaan ko, matanda. Pero dito sa Madrid yun? Madrid. Sa may, sa Pozuelo de Alarcon. Magkano offer sa'yo noon? Mura lang yun. Nasa 650. 650 lang. Okay ko na kasi, kaysa sa wala, Kasi lahat ng amo ng time na yun, nasa bakasyon. Tapos, after nun, pagkatapos ko, bali 1 month lang ako doon. Mayroon akong kaibigan, sabi niya kung gusto ko daw pumunta sa Cadiz, i-refer daw niya ako. Meron daw kasi siyang kakilala doon na dati niyang amo, nangangailangan nga ng chika. Kung gusto ko daw, ako daw yung i-refer. Ikaw ang ni-refer. Sakto. Tapos, naginarab ko na uli, kahit malayo sa Madrid, pagpunta ng Cadiz. Tapos, magkano offer sa'yo doon? 900 yung offer nila sa akin. Una, 850. Tapos, yung nakaisang buwan ako doon, yung sasahod na ako, nagulat na lang ako, ginawa nilang 900. I see. Yun, yung Cadiz, malayo yun dito. Ilang oras ang biyahe? 6 hours sa bus. Sa tren. Sa tren. 6 hours malayo. Probinsya kasi yun dito. Pero inilagaan niya ay matanda. Kumusta naman trabaho mo doon? Okay naman. Masaya naman ako doon. Kasi mabait yung mga amo ko. Dalawang matanda. Tapos wala na silang ibang kasama. Tapos hindi naman bedridden yung dalawang matanda.
nakakapagsimba kasi kami pag-araw pa ng linggo kasi kasama nila ako. Tapos sagot nila lahat ng iyong mga personal na kailangan sa bahay. Wala kang gagastusin. Kaya libre bahay, libre pagkain, lahat libre. Pero may day off ka doon? Meron. Anong day off mo? Kalahating araw ng Sabado sa Linggo. Pero doon ka lang din o gumagala ka? Hindi. Doon ako nag-i-stay sa bahay nila. Pero pag araw ng day off ko, pag araw ng Linggo, lumalabas ako na mamasyal. Malapit kayo sa city o hindi? Hindi, malapit kami sa beach, sa dagat. Doon ka nagtatambay. Ayun. Nagtatampi-tampi sa dagat. Pero may bahay din sila dun sa Santa Maria El Puerto. Wala akong alam sa mga ganyang mga probinsya. Kasi pag bakasyon, doon kami nagbabakasyon. Doon naman, marami naman akong nakilala, na-meet na mga Pinay. Pero sa Cadiz, wala akong na-meet maski. Kasi madalang din talaga doon ang mga Pilipina eh. Kasi pag probinsya, ayaw na nila. Kaya yun. Kaya sa mga kapabayan natin, kapag medyo nahirapan kayong makahanap at merong offer na ganyan, mas maganda kasi kapag ni-refer kayo kasi wala nang ipa-interviews na iba, ikaw na yun. At sigurado, matatanggap ka kaagad, diba? Kaya wala nang masyadong hihingi na kung ano-ano sa inyo. Kaya lang yun nga, medyo mababa yung sahod, tapos medyo malayo talaga sa, wala kayong masyadong makakasamang mga Pilipino. Tapos, but sis, andito ka na ulit sa Madrid. Anong nangyari? Pinasok na kasi yung dalawang alaga kong matanda sa room for the agent. Kasi ilang taon na sila? 97 saka 89. Ay, grabe, 97. Sana umabot na 97. Pero malakas pa o mahina na? Malakas pa naman. Kaso, minsan hindi na kasi sila naalagaan, nadadalaw ng mga anak nila. Dahil may kanya-kanya ng mga pamilya. Minsan, makikita mo yung dalawang matanda, nakatanghod sa bintana. Parang nag-aantay kawawa ng dalaw ba ng mga anak. Ako, gano'n. Tsaka para marami din silang makausap. Kaya nalulungkot siguro din sila. Kasi syempre, malalaki na yung mga anak nila, may kanya-kanya ng pamilya, madalang na lang magkita. Ganyan naman kahit din Pilipina eh. Mga tayo, di ba? Minsan may sarili-sarili na tayong buhay. Kaya lang sa atin kasi, kadalasan, kasama natin minsan sa bahay. Oo, tayo mga Pilipino, ganun tayo. Kasama natin. Pero mayroon ding iba na medyo mayayaman, katulad nangyari kay Jackie Linoche, di ba? Yung mga anak niya, may kanya-kanya ng buhay na iwan siyang mag-isa. Yan, ganyan. Dito sa mga Spanish kasi talaga hiwalay talaga ang pag matandaan na. Ayun, ngayon, naghahanap ka ng trabaho. Kaya, pero sis, ang mai-advise mo sa mga kababayan natin na gusto pumunta dito sa Spain? Ang ma-advise ko lang sa kanila, ituloy lang nila yung pangarap nila sa buhay, kung ano yung gusto nila, para makamit nila. Siyempre, alam naman natin yung buhay sa Pilipinas, di ba mahirap? Ikaw ba, saan ka ba galing na bansa dati? First time abroad mo dito? Yes. Wow! Ilang taong ka na nagpunta ka dito? Mga 47. Mga ganun pa. Hindi ko naman basta year 2023. Ang galing naman ni kabayan kasi marami siyang datong. Imagine mo, sa bank account niya, 500,000 ang laman. Tapos ang ginastos niya, nasa 300,000. Diba? Bonggang-bongga. Ayan, naghahanap na ulit siya ng panibagong trabaho. Nito siya sa agency. At meron bang naka-line up na interviewhan ka na? Meron na. Kaya punta lang kayo dito sa agency na to, dito sa iCare Filipino Agency. Lalagay ko na lang dito mamaya sa screen yung address ng agency na to at saka sa description. Ayan, maraming salamat sis at good luck sa iyong paghahanap ng trabaho. Sana matanggap ka dito sa employer ng pag-a-applyan mo at welcome to Madrid again. At nice to meet you in person. Ayan, maraming salamat.